Good morning po sa inyong mga kapatids. Pag-usapan natin ngayon ito. Etong si dating Pangulong Duterte, di ba? Sa 23, tuloy na yung pagbasa ng sakda laban sa kanya. At doon ay magiging na po siyang isang ganap. Finally, magiging na po siyang isang ganap na akusado diyan sa confirmation of charges na kanilang pilit na iniiwasan na malusutan na wag matuloy. 'Di ba? Pero kasabay nun sinasabi rin nila na inosente siya, wala siyang kasalanan. Kulang na lang sabihin nila hindi naman niya ginawa 'yon. Hindi sinasabi nila hindi naman niya rin inutos. So, naglabas sila ng ito di ko mapaniwalaan na nakapaglabas ng sulat, pero talagang kay Digong nga merong pirma and pinost na rin ito kahapon pa ng mga mainstream media. Oo. Sabi rito ha, ito nga pala yung schedule, ano? Magkakaroon din tayong special coverage dito sa February 28, 3, alas 5 po ng hapon yan. Oh. Manila time, February 24, 26, 27. Diba? Sulit ito, no? Tapos pagdating po ng 30, laya na siya. So ito yung kanyang excuse letter. Sabi niya rito, I do not recognize the jurisdiction. Tingnan niyo kung ulyanin na siya, ha? Kasi yun ang sinasabi nila nung una. Simulan ko nga rito. Tingnan niyo kung ito ba ay sulat. No? Kasi malamang dictation ito. Dinictate niya to sa abogado niya kung sino yung sumulat nito. Sabi niya, I, Rodrigo Roa Duterte, wish to waive my right to attend the hearing on the confirmation of charges currently fixed for February 23 to 27, 2026. I understand the consequences of my waiving this right, which has been thoroughly explained to me by my counsel. So naunawaan niya. Okay? Hindi ito katibayan na ulyanin siya. And I trust him and his team to challenge the sufficiency of the prosecution's evidence on my behalf. I do not wish to follow these proceedings from outside the courtroom through the use of communications technology. So ayaw niya pong makinig rin. Ayaw niyang may yung via Zoom, naka-earphone, gaya nung nakaraan. No, ayaw may camera, ayaw niya nung ganon. And then, original copy of this waiver and my signature is in the hands of my lawyers. My reason are as follows. I do not recognize the jurisdiction of the ICC over my person. Okay lang yun. Na hindi mo i-recognize. Normal yan eh. Di ba? Na hindi i-recognize. Kaya lang ang katotohanan, nakakulong siya sa kanila. I'm a Filipino citizen forcibly. Hoy, hindi ka kinaladkad, sinungaling ka. Forcibly daw eh. Diba? So, ibig sabihin, pumasok agad sa isip ko, kinaladkad siya. Yung tipong, halika rito! Diba? Kusa siyang sumama. Oh, hindi siya nag-resist. Hindi siya naglupasay. Oh. Sabi niya, I am Filipino citizen forcibly rushed into a jet. Rushed into a jet? After like 13 hours mula nung aresto ng umaga. Wow. And rendition to The Hague in the Netherlands in flagrant contravention of my country's constitution and national sovereignty. Hello. Hindi absolute na yung sinasabi nila na na hindi pwede yung may involvement sa ating mga polisiya. Ang tanong nga 1951 pa nga lang, meron na tayong pakikipagkasunduan, di ba? The Mutual Defense Treaty with the US. Oh. Di ba? Tapos sumasali tayo sa mga ibang mga treaties sa ibang bansa. Member tayo ng ng United Nations. Di ba? Ng iba't ibang mga international entities. Oh, member ang Pilipinas doon. Diba? So, ibig sabihin,
wala rin pinag-iba yan na naging member tayo ng ICC. And apparently, hindi niya akalain nung kinalas niya ang Pilipinas dyan, bahagi pala nito na hindi niya siguro nabasa, yung Article 127, kahit kumalas ka na, may obligation ka pa rin makipag-cooperate, sabi ng Korte Suprema. Makipag-cooperate ang gobyerno natin sa anumang proceedings na nasimulan ng ICC bago pa tayo ganap na makapag-exit sa organisasyon. Yung demanda sa kanya, 2017 pa eh. Kasalanan niya, hinamo niya sila Trillanes. Sabi niya, bring it on. Di tinotoo. Diba? Lokot si Digong ah. Sabi niya, my kidnapping was facilitated by the office of the incumbent president of the Philippines with a plane specially chartered for this purpose. Nung nandito ka sa Pilipinas, di mo sinabi yan na, hey, I wanna go with you. Is this kidnapping? Di ba dapat ganun? Di ba? Dapat nagwala ka, walang refusal, sinungaling. The claim that I oversaw a policy of extrajudicial killings is an outrageous lie. Ang daming ebidensya na inuutos niya ang mga pagpatay. Pinagmamalaki niya yung confidential funds, intel funds niya, ginamit niya. Di ba? Para sa pagpapapatay. Lukod to ah. Sinungaling, saan yung video nun? May video ako nun eh. Wait a second. Talaga si Tatay Diggs talaga talamak na talamak sa pagsisinungaling. Eto. Binili ko, pinapatay ko lahat. Kaya ganun ang Davao. Sa Davao yan ah. Yung mga kasama ninyo, pinatigok ko talaga. Yun ang totoo. Presidente siya. Noong time na to, hindi na siya presidente. Yung mga insidenteng pinagmamalaki niya dyan, nung panahon ng mayor pa siya. Kabilang yun, apparently, sa inimbestigahan ng ICC. Di ba? Patay ka ngayon, Digong. Eto pang isang mabigat. Honor, Mr. Chair, na patayin, may reward. Kung mamatay yung nasa watch list, may reward system yun ang ibigay. Your Honor, Mr. Chair, maski may kasalanan yun o wala, may ginawa na totoong nabaybas o wala, yung informant po makakatanggap. With the escort kayo kidnapping no? Nakadikwatro yung abogado niya, ang sarap ng pagkain, nandun na sila, nagland sila sa Dubai para mag-refuel, hindi man lamang siya nagwala doon, walang resistance na pinakita, nag-video call pa. Ay nako. Hindi, akala niya ho kasi magwawala ang taong bayan, magkakagyera. Tuto pa rin ng China yung pinangako sa kanya noon. Ng corresponding reward na in-offer ni Presidente. Magkano po daw ang ibibigay? 5 million yung drug lord talaga. Yung malalaking drug lord, 5 million ibibigay niya. Kahit na pulis, kasama doon na makakatanggap sa pera na i-offer niya. Pero sa amin naman, internal, meron kaming ibang reward system. Diyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon. 1 million po, tay. Pag buhay, kalahating milyon lang po. Kaya talagang pinagpapapatay nun. Kahit na walang kahit na sabihin nating tawag dito, sumuko, papalitawin nila ng laban. Utos niya rin na paglabanin nyo. Pag lumaban, diba? 2 million. Ano, gusto niyo patayin? Gusto niyo patayin? Patayin niyo. Puntahan niyo. Buhusan niyo ng gasolina. Yung bahay, sindihan ninyo. Pakita ninyo na galit kayo sa kanila. Fix man, mamatay man ako. Hindi ako membro ng Double Death Squad. Yung isang senador, yan ang nakaupo dyan, si Senator De La Rosa. Death Squad rin yan. Sabi siguro ni Bato, inahayop na matandang ito. Okay, balikan natin ito. Sabi niya rito,
These claims have been peddled by my political opponents for many years. Wala nga political opponent na nambubulabog sa'yo. Si Trillanes nagmumukhang tanga nun. Dahil yung mga Marcos loyalist. Di ba, pinaniniwalaan nun si Duterte noong early days ng Marcos administration. O, yung mga dilawan, mahinang-mahina noon dahil nadurog ninyo sa kahihiyan. Di ba, sa mga paninira sa kanila. Si Trillanes, napalitaw nila na baliw na ito yung Judas na nagtaksil sa bayan sa paraan ng pagbibenta ng Scarborough Shoal sa mga Chinese sa pamamagitan ng kanyang more than 15 times na backdoor channeling. Oh, yun ang mga kwentong ginawa sa kanya noon eh. Kaya nasira ang reputasyon ng mama. Diba? Kalokohan ni Duterte talaga. Oh. Ang totoo, ayaw lang niyang makita yung kanyang situation. Diba? Na hindi po siya totoong ganitong payat, long hair na, at mahina. No. Baka nga matabayan eh, malusog. Diba? At masigla. Tayo nasa batibot. Diba? Duwag si Duterte, humarap sa kanyang pananagutan. Yun lang ang maliwanag dyan. Sabi niya, I do not wish to attend the legal proceedings that I will forget within minutes. I am old, tired, and frail. I wish for this court to respect my peace inside the cell it has placed me. I have accepted the fact that I could die in person. Naku, paawa na naman ito si Digsi sa mga Pilipino. Diba? Diyan siya magaling eh, magpaawa. Magpa-activate ng victim card. But those that desire this fate for me should know that my heart and soul will always remain in the Philippines. No more, babalik ka naman dito eh. I am proud of my legacy. Ito ko questionin sa kanya yan sa araw pagdating ng mga hearing. Anong legacy tinutukoy mo rito? Kaya nirereklamo ka bilang isang mass murderer. Di ba? And for my service to my countrymen around the world. Let no one doubt my love for and loyalty to the Filipino people. Duterte. So, hindi niyo po siya mapapanood sa ating special coverage. Pero isa lang ang maliwanag. Diba? Duwag ho siya na harapin ang kanyang pananagutan. Pa-victim. Victim. Okay lang yan. Focus ka lang. Yung ikaw na ngayon gumawa ng masama sa kapwa mo, ikaw pa yung galit? Pasok na pasok sa banga. Talent yan. Kaya focus ka lang. Kapalan mo pa mukha mo, shoot ka. Mga 5 layers. Para intense. Pag pinost ka sa mga bagay na ginawa mo na di maganda sa kapwa mo, mag-post ka rin. Huwag kang makapatalo. O nga naman, post ka rin, paawa ka, ganun. Kunwari, inapi ka rin. Pa-victim ka, remember? Yung kanyang excuse letter, di ba? Pa-victim. Dapat malinis ka. Yung hiyang-hiya sila sa'yo. Dahil grabe ang iyong kalinisan. Kumikinang. Magpaawa ka sa social media. Samahan mo pa ng, wala naman akong ginagawang masama. Diyos na ang bahala sa inyo. Para ka panipaniwala. Galingan mo ang acting skills mo. Dapat, parang ikaw yung aping-api. Pang-famous award, gano'n. Malay mo, baka ma-discover ka. Kunin kang artista. Congrats! Number 1 na tagahanga mo nun si Satanas. Papalakpakan ka ng iba't ibang klase ng demonyo. Kaya focus ka lang. Galingan mo pa, nyeta ka. Nag-video ka, mag-TikTok ka about kay Lord. Para kunwari kampi kayo. Oo, diba? Hindi ba ako pag-TikTok? Minura nga niya yun. Diba? At nilait niya yung formula na ginawa ng Diyos para sa kaligtasan ng taong bayan mula sa kasalanan. Mag-chat ka sa mga friends mo sa Facebook. Magkwento ka kahit hindi nila tinatanong. Ikwento mong ginawawa ka. Na wala kang ginagawang masama. Oo, kinaladkad ka. Punersa kang papasok ng eroplano after 13 hours mula nung oras na maaresto ka. Diba? Siyempre, kwento mo yan. Kaya dapat ikaw yung victim. Magpabarangay ka. O kaya naman magpa-interview.
with attorney. Dapat wala kang mali. Huwag kang pumayag na questioning ka. Itanggi mo yung mga kasalanan mo. Dapat malinis kang tukmol ka. Pero talented yarn. Pa-victim na nga. Sinungaling pa. 2-in-1. Panalo ang kakapalan ng mukha mo, kaya focus ka na. Hidden talent mo yan. Kagalingan mo pa. Baka. Ay, nako. Sino nga uli yun? Si DJ La Cuachera. Isa kong Ilocana yan. Sabi na, Duterte, pusuy ka na sa mga pinagagawa mo nung ikaw ay nakaupo pa, ang Diyos ay hindi natutulog sa daming pinagpapatay mo. Di ba? Sabi nga yung mga videos yan eh. Nagkakalat nga ngayon yung mga videos ni Duterte eh. Tingnan ko ang iba pa. Hindi, pareho lang din to. Fund, binili ko, pinapatay ko lahat. Kaya ganun ang Davao. Yung mga kasama, ang intelligence fund, binili ko, pinapatay ko lahat. Di ba? Grabe. So, ganun paraan niya, nilinis ang Davao. Ang kausap niya dyan, actually, ang ina-address niya dyan, itong mga taga-kamatayan block. Yun ang ina-address niya dyan. Dapat nga po nag-resist siya noong binabasahan siya ng kaso niya. Diba yung tawag dyan, hindi kaso yun eh, yung Miranda Doctrine, you're under arrest. Diba? You're hereby, we are arresting you. And sa kanya, basahin ko yung karapatan bilang akusado, yung rights of accused. You have the right, you're under arrest, you have the right to remain silent. Anything you say can be used against you. Dapat ganun eh. And you have the right to get a lawyer of your own choice. And if you cannot provide one, or you cannot afford, then the government will provide you one. Dapat, doon pa lang naglupasay na siya, nagwala na siya ron. Dapat kasi, may mga ganong actuations talaga. Patunay na hindi niya kinikilala yung nang ginagawa sa kanya. Ang problema parang proud pa eh. Yung pinaglagyan sa kanyang holding area, yun din yung holding area niya nung siya pa yung presidente. Nagkamali lang talaga sila ng akala na na matatakot nila si PBBM, mapipressure nila kasi lulusob ang sambayan ng Pilipino, milyon-milyon doon sa Villamor Air Base para kunin si Digong. And eventually babalingan ng Malacanang para ilabas si BBM. 'Di ba sabi nga nung isang DDS na dating nasa serbisyo, pag nahuli nila si BBM, pagtatatadtarin nila. Diba? Ay, ang problema, hindi umubra, walang dumating. Nagwawala nga nun si Duterte Youth eh. Si Cardema. Na bakit hindi ba lang pumunta yung mga taong bayan para, diba? Lapit-lapit lang ng Villamor Air Base para sana hinarang yung dadaanan ng eroplano. Palagay ko ho. Diba? Dapat pagka mali, diba? JDB ayaw kay Duterte, minura pati Diyos. Pati presidente ng Amerika nagsalita ng hindi maganda. Yan, mga pare, minumura. Kaya ayan, karma. Correct. Alam niyo, naalala ko, nabasa ko niyo sa Biblia dati. Totoo na naghihiganti ang Diyos. He is a jealous God. Tapos siya rin ang Diyos na mapanibughuin. Ayaw na ayaw niya yung mga blasphemous acts na ginagawa, yung mga paglalapastangan sa kanya, yung mga pamumusong, at yun nga yung hindi pwedeng i-cover ng bautismo at pagsisisi. Kapag nakagawa ng blasphemy, kausapin mo na ang Diyos, sa kanya ka na dumirekta. Kasi kahit na mabautismuhan ka, bago yun, nagsisi ka sa mga kasalanan mo, tapos hindi ka na umulit sa mga pagkakamali mo, kaya sabi ng Biblia, walang kapatawaran.
then direct your appeal, di ba, to God. O, ganun, kasi sa kanya na yung galit eh. Grabe yung mga pinaggagawa niya noon, lalo na yung pang-iinsulto sa papako yung anak, si Kristo, di ba? Pinagtawanan niya yun eh. Tapos bukod pa ron, tinawag niyang ano tawag yun doon? Loko-loko yata, ganun tawag niya ron sa panahon ng creation. Oh. Nilait-lait niya ang Diyos. Naalala ko niyan, kami-kami na nga lang ang nagsabi na hindi, ang tinutukoy niya diyan. Naalala ko nun yan si kapatid na Trexie, na-address ko yan sa kanya noon during live. Sabi ko, ang tinutukoy niya dyan ni Tatay Diggs, yung mga Katoliko na sumasamba sa ribulto. Pero ang totoo, alam ko kung sinong tinutukoy. Because that is about the creation. Wala pang ano ron, yung sa krusipiho. Wala pang ganun. Diba? Kaya sabi ko nga, pagka ikaw pala naging Duterte supporter, kailangan mong magpakagago. Kailangan mong magsinungaling. Kailangan mo mag-mislead or else, di ba? Ibabash ka nila ng todo-todo. Wala, nung kabataan niya kasi nung kalakasan. Nakakaawa naman, matanda, mahina, ganun. Di ba? Lahat naman tayo dumaan sa may lolo na inabutan, di ba? Pero yung ganyang klaseng kalakasan na kung tutuusin, nung panahon ng kalakasan niya, dapat puro mga magaganda na yung iniiwan niyang alaala eh. Malala pa, lalo na nung nawala na sa pwesto. Okay? O, paano? Buyers muna, ha? O, it's 9:06. Aga natin. Tinatin kung meron pa akong mahagilap na topic ngayon. At then, live time mamaya siguro mga 11 or 12. I feel good. Hindi, kasi wala na yung, yung sore throat ko. Yung nakaraan kasi, ngayon yung anak ko naman na nasa BGC, yun naman yung may problema ngayon na halos di siya makapagsalita. Kaya ilang araw na absent sa call center. Yung sakit, yung parang mamagayang lalamunan, siya naman ang may ganun ngayon. Sa akin, wala na eh. Kaya kaya ko na nang magsalita ng mahaba. Alright, so thank you so much and kita-kits po ulit tayo. Loloobin ng Panginoong Diyos. Bye. Mga DDS na tanga, halina maglaro tayo. Oh, 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 oh! Mga DDS na tanga, halina maglaro tayo. Tanga-tangahan quiz show, sige sabay-sabay, oh!